Mga first timers, kamusta? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Pasensya na't medyo busy ako ngayon kasi marami akong inaasikaso kaya hindi ako nakapag-vlog ng sunod-sunod. Ayun, tsaka yung, dark days are here again. Medyo naaaning na naman ako konti Pero okay lang, kaya nating labanan yan. Ayun, welcome ulit sa Ask BP kung saan ginagawa ko to pag ang lahat medyo busy at walang time para mag-vlog sa labas. Kahapon nag-post ako sa community ko dito sa YouTube. Sabi ko na magtanong kayo sa akin about vlogging, kung ano yung mga gusto niyo malaman. May mga nag-post naman, tapos namili ako ng mga sasagutin ko kasi yung mga ibang tanong nasagot ko na. So lahat ng mga tanong na hindi ko nasagot dito sa question and answer na to, hanapin niyo sa mga videos ko kasi may mga question and answers na ako dati doon. Andun yung mga sagot ninyo. So hindi lang tanong nyo ang masasagot ko, marami din kayong matututunan pa dun. Bago ang lahat, mag-shoutout muna ako. Nung isang araw, 5 days ago, may pumunta sa akin sa PBB. Ang pangalan niya ay si Carlos Miguel Aragon. Ang tagal niya ako inantay dun sa labas ng beranda ng PBB. So may binigay siya sa akin. Ito, sarili niyang gawa, sarili niyang layout. Yan, para to sa akin. Nag-edit siya tapos ilagay pa niya sa frame. So ayan, shoutout kay Carlos Miguel Aragon. Tsaka sa ate mo na din. Ito, may nanggaling din na padala sa akin galing Japan kay Lester Castillo. Ang sabi niya sa akin, mga damit daw to. Ilang araw na sa akin dumating to, mahigit isang linggo na, pero hindi ko siya binubuksan kasi gusto ko buksan siya sa video para at least, di ba, makita niya na ina-unbox ko yung unbox ba tawag dito? Unwrapping ng mga padala nila. Buksan na natin. Kompleto, 4 naman, hindi naman binuraot ng customs. Alam ko na agad kung anong gusto ko. Ito. Okay lang ba bro na Di ba 4 o 2 sa akin? Okay lang ba na yung isa dito ibibigay ko kay Mayor TV? Matutuwa si Mayor TV pag siya meron din. Para tig-isa kami ni Paolo John, Mayor TV, tsaka ako. No? Maraming salamat sa mga padala. Galing Japan. Simulan na natin. Ito, meron ditong tanong galing kay Ferty Vlogs. Good evening po. Tanong ko lang po kung gaano kalawak ang salitang vlog. Para sa akin, depende. Depende kasi sa vlogger kung ano yung ginagawa niya. Pero kung yung tanong na to, tanong mo to para sa akin. Ang vlog para sa akin is kwento ng buhay ko. Ganun siya kalawak. Hindi lang siya tungkol sa isang bagay, hindi lang siya tungkol sa isang tao, kundi yung vlog para sa akin ay kasi sa ginagawa ko namang vlogs, kasi medyo lifestyle vlogging yung ginagawa ko. Malawak na malawak yung salitang vlog. May kinalaman yun sa buong pagkatao ko. Ito naman galing kay So TV. Ask ko po if paano po ba or kailan magiging monetized ang account ng isang YouTube user? Sa views po ba or sa subscribers naka-base ang monetization at income nila? Ang isang channel, bago ma-monetize ng YouTube, kailangan mo ng 1,000 subscribers. Kasi dati, naalala ko, bago ako maka 1,000 ng subscribers, sobrang tagal, as in ilang buwan. Pero narating ko naman siya kasi hindi ako tumitigil. Yun, kailangan mo ng 1,000 subscribers. Tapos meron kang pupunuin na 4,000 hours na watch time. Ang income naman sa YouTube ay hindi nakadepende sa subscribers, kundi sa views. Ang kagandahan kasi, pag marami ka na rin subscribers, sigurado ka na kahit papaano may manonood sa'yo. Meron ka na talagang sariling audience. Pero ang kita sa YouTube is nasa views, tsaka nasa advertisement nung vlog mo. Kaya kailangan monetize ka para makapag-place ka ng ads. Ang kagandahan lang, pag marami kang subscribers, minsan kasi may mga sponsorships na tinitingin sa mga subscriptions. Kasi ang goal nila is marami kang nare-reach pag meron silang ipinapromote sa'yo, may produkto silang ipapapromote sa'yo, ganyan. Mas gusto nila yon. Dandy TV, ilang buwan bago ma-hit ang 1K subscribers. Sana mapanood mo din videos ko. 1K, depende yun. Depende sa'yo. Depende sa pagtatrabaho mo, depende sa sipag mo para makakuha ka ng 1K subscribers. Ang sikreto para magkaroon ka agad ng 1K subscribers, syempre, ang labanan tulad ng paulit-ulit ko sinasabi, ang labanan sa YouTube ay hindi sub to sub, o yung hug to hug, o kick to kick, o sipa to sipa. Yun yung mga bagong term ng sub to sub. Pero kaya, marami ako nakikita sa mga comment section ko na gumaganyan. Hindi naman siya ino-offend ko. Kasi ang sub to sub, sorry sa term pero gawain mga tamad yan. Okay? Hindi ko kayo inano. Kasi gusto kong ma-motivate kayo na dapat pagdating sa YouTube, nagsisipag kayo. Hindi yung yayayain mo yung isang tao para isub ka. Yung tinatawag yung sub to sub na hug to hug. Hindi yun. Kasi alam ng YouTube kung
organic ba ang subscribers mo? Kasi nakikita kasi yung interaction niyan ng YouTube. Kung talaga bang yung tao na to o yung subscriber na to, may connection sa'yo. Kasi sa panonood, sa comment. So, nalalaman ng YouTube kung organic subs ang meron ka. So, yung sub to sub, hindi ako pabor doon. Kasi ang YouTube talaga, nakadepende talaga yan sa sipag. Kasi channel mo yan eh. Parang pinilit mo yung isang tao na mag-sub sa channel mo. Parang sabihin natin, pag-aanin natin, parang pinilit mo yung isang tao na gustuhin ka. O parang pinilit mo yung isang tao na mahalin ka kahit hindi ka naman mahal. Tapos, pag napa-oo mo kahit hindi ka gusto o hindi ka mahal, wala siyang maiparamdam na pagmamahal sa'yo kasi pinilit mo lang siya. So, ganun. Pwedeng mag-sub yung isang tao sa'yo na sinabi mo nag-sub to sub or nag-hug to hug. Pero once na na-sub ka na, hindi ka niya papanoorin. So, wala din. Anin mo yung kunwari, sample na meron kang 100 na subscribers na pinilit mo na mag-sub sa'yo na hindi ka pinapanood o meron kang 50 na tao na kusang nag-subscribe sa'yo pero mahal ka at pinapanood lahat ng mga videos mo. Ano pipiliin mo? Luigi Balane, kailan ka free boss? Papatulong sana kami paano mag-vlog. Kailan ako free? Medyo masikip ang mundo natin. May balak kang kaming gumawa ng isang vlog summer camp pero hindi ko pa sure kung kailan. Hindi pa kami nakapag-meeting pero yun yung antayin mo. Magkaka-summer camp kami tapos magtuturo kami doon kung paano mag-vlog, kung paano mag-shoot. Kasi hindi lang naman ako doon, may mga kasama din ako na magtuturo. So yun yung abangan mo, yung vlog summer camp. Mark Namoco, which is the best editing software do you use? Your top 3? I currently use Premiere but a little pricey here in the US. Hindi ko alam kasi bro kung ano yung mga presyo ng mga software. Kasi yung sa akin kasi in-install lang din sa office. Pero yung top 3 ko na editing software, number 3, Premiere Pro, number 2, Avid Media Composer, number 1, Avid Media Composer, number 3, yung Premiere, yun yung ginamit ko nung una ako matuto ng pag-edit. Ginamit ko rin siya ng ilang buwan. Tapos, next na natutunan kong gamitin ay yung Avid Media Composer. So, yung dalawa lang naman ang kaya kong paggamitan na makakapag-edit ako ng maayos. Yung tinatawag na edit talaga. Nag-FCP ako pero hindi ko na-trip. Hindi ako nagtagal. Best editing software sa pag-edit? Wala. Lahat naman sila yan bro. Maayos. Ang labanan kasi dyan is hindi yung software na pang-edit kundi yung editor na gumagamit ng software. Ang sabi nga, wala daw yan sa pana. Nasa Indian yan. So, nasa gumagamit. So, mapa-Premiere, mapa-Facebook, Facebook, mapa-Premiere, mapa-FCP, mapa-Avid, mapa-Filmora, mapa-iMovie. Lahat yan magandang gamitin sa pag-edit. So, nakadepende yan sa gumagamit. Roy Gabriel, bukod sa Avid Video Editor, gumagamit ka pa din ba ng Premiere Pro? Minsan. Depende. Pag may mga racket ako na ginagawa na kailangan Premiere yung project na binigay sa akin o shoot ng sobrang taas yung quality ng video, like kunwari naka 4K. Sa Premiere yun ini-import kasi mas maganda gumamit ng high resolution ng mga videos, ng high resolution quality ng mga video kasi walang loss sa Premiere. I mean loss, hindi nababawasan yung quality nung video. So as is siya. Kung 4K siya, i-export mo siya ng 4K. Ganyan. Jay Banaag, nagsasubscribe ka din ba sa mga pausbong pa lang na YouTuber na sa tingin mo ay may potential? Oo! Actually, mas masarap silang panoorin. Nakasubscribe ako sa mga ibang nagsisimula ng mga YouTuber kasi mas maganda panoorin yung mga nagsisimula kasi yung mga content nila, fresh talaga. Alam mo talaga yung pinag-iisipan nila eh. Kung ano yung pwede nilang gawin, ano yung content na gagawin nila. Medyo marami pa lumalabas na mga creative juices sa mga ginagawa nila, sa mga utak nila. Ayun, nagsusubscribe ako sa kanila. Galing naman to kay Ken Smutya. Paano po ba maging magaling sa pag-vlog at kailangan ba about sa iyo at sa lugar na pupuntahan mo na content? Paano? Naguluhan ako. Okay, himayin natin. Paano maging magaling sa pag-vlog? Syempre, kailangan dyan, para gumaling ka sa pag-vlog, is tuloy-tuloy mo siyang gawin. Kumbaga, yung isang bagay, pag lagi mo siyang ginagawa, naging masterpiece mo na. So, yun ang sagot ko doon. Kung paano gumaling sa pag-vlog, gawin mo palagi. Kasi, pag ginagawa mo yung palagi, hindi ka lang gumagaling. Yung self-confidence mo, naiipon mo yun yung self-confidence mo. At pag meron ka ng self-confidence talaga, doon, lalabas lahat ng mga videos mo maganda. Kailangan ba about sa'yo at sa lugar na pupuntahan mo na content?
Depende yan bro eh. Depende yan sa sa content ng channel mo. Kung tungkol ba sa lifestyle, edi tungkol yun sa everyday living mo, sa pang-araw-araw mo na ginawa ng Diyos para sa'yo. Kung travel vlogs ka, syempre tungkol din yun sa mga lugar na pinupuntahan mo. So tips pag magta-travel vlog ka, dapat talaga dyan, sobrang informative mo pagdating sa mga sinasabi mo. Kasi kailangan mong explain sa mga viewers mo kung anong meron doon sa lugar na pinuntahan mo. So magtanong-tanong ka muna, or bago ka pumunta doon sa lugar, mag-google ka muna. Tapos pagdating mo doon sa lugar, magtanong-tanong ka din sa mga lokal doon kung sino mga tao na taga doon. Pag napunta ka sa mga restaurant ng mga iba't ibang lugar, doon travel ka, tanungin mo muna yung mga waiter. Tanungin mo muna yung mga managers kung kailan sila nagsimula. Ano ang specialties nila sa pagkain. Alamin mo muna yung mga impormasyon tungkol sa isang lugar o sa isang restaurant man yan o sa isang tourist spot. Kung lahat ng mga info nila, tanungin mo muna. Sa madaling salita, mag-research ka muna bago mo simulan yung vlog mo para meron kang idea kung ano yung mga sasabihin mo pagdating sa vlog mo. Galing kay Silver, ilang hours ang editing? Ayan, ito yung mga gusto kong tanong. Ilang hours ang editing? Pag marami akong time sa pag-i-edit, umaabot siya ng 3 to 5 hours, ganyan. O minsan pa nga, depende, umaabot na kalating araw yung pag-i-edit. Lalo na pag kinakarir ko talaga. So, kumbaga sa computer shop, open time. Pero pag madalian, may hinahabol akong oras at kailangan ko siyang upload kasi marami na naman akong gagawin iba at nagtatrabaho pa ako. Mahaba na yung 2 oras pa nag-edit ako ng vlog ko. Payag ka ba maging Team Payaman galing kay Valentin Vasquez? Oo naman! Sino ba namang ayaw maging Team Payaman? Ang tanong doon, kung gusto ba nila ako maging part ng Team Payaman? Hindi. Oo naman. Kasi pagkakataon nyo chance naman yun na para makasama tayo sa kanila. Malaki ang mundo nila. Isang pribilehiyo yun na maging Team Payaman. Pero syempre dapat kasi pag Team Payaman ka, marami kang oras or full time ka talaga sa pag-vlog para mas ma-maximize mo yung pagiging Team Payaman mo. Kasi sa akin, dahil nga empleyado pa rin ako hanggang ngayon, mahilig sila umalis, di ba? Marami silang mga events na mga pinupuntahan, magkakasama sila. Ako, nasa trabaho. Pero ako, 100% willing talaga ako maging Team Payaman. Galing kay Murin0931, ask ko lang kung meron ka bang ma-recommend na paggawaan ng camera sa Quiapo? Photo Concept Digital. Ayan screen grab mo na rin. Tondo Boy Vlogs, may cup ako na padala sa'yo boy first time. Hindi tanong to Padala mo sa akin. Marami na akong cups dito. May mga nagbibigay sa akin ng mga sombrero. Pero dahil nga bigay sila sa akin. Hindi ko sila gaano sinusuot kasi nanghihinayang ako. Kaya iniipon ko lang. Pwede mo akong daanan sa Big Brother House. O i-PM mo ko sa Facebook ko para makita ko. Galing naman kay Mark Osef. Paano hindi mahiya mag-vlog sa labas at ano ang magandang camera pang vlog maganda kasi sa U70D? Ang camera bro sa pag-vlog, wala naman yan kahit anong camera ang pwede mong gamitin. Paano huwag mahiya sa pag-vlog? Yun nga sinasabi ko, habang tumatagal, habang araw-araw mo siya o palagi mo siyang ginagawa yung pag-vlog. Pag nag-gain mo na yung self-confidence mo, mawawala na yung hiya mo. So makakapag-vlog ka na maayos, magiging confident ka na. Ganyan din ako dati bro, ganyan na ganyan ako. Pero simula nung narinig ko at nakita ko at napanood ko yung vlog ni Kong na sinasabi niya na dapat tayo yung mga vloggers, pag nag-vlog tayo, sila yung mahiya sa ginagawa natin. Hindi yung tayo yung mahihiya sa ginagawa natin dahil nandyan sila. Sa una lang naman yan, medyo mahirap itaas yung camera mo. Pero once na naiangat mo na yung camera mo, ayun, sarili na. Para na nga akong kabayo pag nagbabalag ako sa labas. Para ako may ganun lagi na itong camera na kaming dalawa na lang camera ko yung nag-uusap. Pero sila, hindi ko na sila makita. Owen Can TV, may balak ka po bang mag-travel vlog sa ibang bansa? Hindi, wala akong balak pa mag-vlog sa ibang bansa. Gusto ko muna kung talagang mag-full-time vlog ako na travel vlogs. Buong Pilipinas muna, susuyurin ko, di ba? Tangkilikin muna ang sariling atin. Kasi yung Pilipinas talaga, kasi sobrang ganda niyang lugar. Marami siyang mga lugar na magaganda na hindi pa natutuklas. So, mas okay na nandito muna ako sa Pilipinas. Galing kay Pasti. Ang hari ng laruan. Ano po sunod yung line after Street Fighter Funko Pops? Naisip ko na kung Slam Dunk. Sakuragi, sila yung mga ipunin ko. Kasi lahat ng mga pops na iko-collect ko, dapat meron siyang connection sa childhood ko. Para masarap ipunin, di ba? Kasi konektado ka dun sa mga characters na mga kino-collect mo. Marvin Murillo, anong stress reliever mo pag nag-e-edit? Pag nag-e-edit ako sa ABS, o kunwari sa PBB, ang stress reliever ko is alam mo kung ano?
yung i-edit ko naman yung vlog ko. Ang editing, sinestress niya ako. Pero yung panlaban ko sa stress na binibigay sa akin ng editing din. Yun nga lang, yung vlog ko yung ine-edit ko. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw yung boss ng vlog mo eh. Wala kang binibit na time, hindi mo kailangang ipa-preview para ma-approve. Ikaw lahat yon. Sa ganung paraan, nawawala yung stress ko. At saka syempre, samahan mo ng mainit na kape. Yan. Dave Gerardo, Kuya BP, any thoughts, reaction kung bakit bawal mag-vlog sa mga malls? May sagot na ako dyan. Madalas talaga naninita yung mga gwardiya sa mga malls. Pero wala silang paliwanag kung bakit sila naninita. Ang alam lang nila kasi is bawal ang camera sa loob ng mall. So, nakakapagtaka kasi pag mga foreigner na mga vloggers ang pumupunta sa mall, hindi nila sinisita. Pero pag mga Pinoy, mga kapwa Pinoy nila, sinisita nila na mag-vlog sa mall. Di ba? Alam kang diferensya, no? Bakit ganon? Kinausap ni Paulo Tomenes, yung isang gwardiya sa SM, may vlog siya na ganon, na tinanong niya kung bakit pinagbabawal ba ang pag-vlog sa loob ng mall o bawal po ba? Sinabi ng gwardiya, hindi. Hindi naman talaga siya bawal. Ang bawal lang doon siguro yung talagang pang media na, di ba? Yung mga pang ABS na, akala mo may dala-dala kang mga hollow blocks na camera, ganon. Tapos may mga ilaw ka. Yun ang bawal kasi kailangan mo ng permit. Pero kung vlogging lang naman, naniniwala akong hindi bawal. Galing naman kay Friends Edangal. Ikaw din po ba ang nag-edit sa vlog ni Hana Unana? Oo, ako ang editor niyan. Ako ang magiging editor niya hanggang sa paglaki niya, hanggang sa matuto siya talaga mag-edit ng sarili niya. At kahit na matuto na siya mag-edit, susubaybayin ko pa rin at bibigyan ko pa na siya ng tips kung ano yung magandang gawin niya sa pag-edit. Siyempre. Ayun nga pala, si Hana Unana, tapos na ang klase. Magbabalik na siya sa pag-vlog niya. Na-miss daw niya ang pag-vlog eh. Ang dami nang hinahanap sa akin. Nasaan na yung camera ko? Mag-vlog na ako. Glenn, anong free editing software ang masasuggest niyo? Ang alam ko yata, Videomaker. Na-download ng free yun sa Google. Hindi ko lang sure kung hanggang ngayon wala siyang bayad. Ang alam ko lang ng mga free software na walang bayad yung mga nasa North Mall sa Caloocan. Yung mga kinakrack. Ayun, try mo yung Filmora Go. Kasi ang alam ko, na download yun ng libre pero merong watermark. So, ayan, pakita ko sa inyo yung mga collection ko ulit. Yan, ito si Dan. Ito si Kami. Ito si Balrog. Ito si Chun-Li. Si Ryu. Blanca. Yan. Isa na lang kulang ko, si Ken na lang. Baka meron sa inyo may Ken dyan, arborin ko na. Para hindi na ako bibili, para masimulan ko na yung slam dunk collection. So ayun, dito ko nang tatapusin tong question and answer natin. Tapos kasi after nito, pumunta muna ako dun sa printing nung merch natin. So baka this coming Saturday, makapag-release na ako ng mga damit na ibebenta, yung boy first time shirt natin. So siguro alalay muna. Pwede nyo ma-avail yung t-shirt. Basta lahat ng mga details ko, i-announce ko naman. Gagawa naman ako ng vlog para tungkol dun. Pero sa lahat ng mga gustong maka-avail ng t-shirt na nandito sa Metro Manila, pwede nyo akong dayuhin sa PBP. Tapos, doon nyo makuha, doon nyo pwedeng bilhin yung gamit. Tapos, may kasamang shoutout yun. Pagkabili nyo, may shoutout kayo. Tapos, lahat ng yung mga shoutouts nyo, ilalagay ko sa end nung vlog ko na i-upload palagi. Parang ginagawa ni Paulo Tomenes. Para at least, di ba, nakikita kayo sa video. Kasi shoutout ko kayo. Sana supportahan nyo ako dun sa merch ko. So ayun guys, hanggang dito na lang. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe.